Joel Siweng po ito. Maganda umaga, ma'am. Yes, good morning Joel, and good morning Weng, good morning sa lahat na nanonood sa inyong programa. Good morning. Ma'am, may Salamat po. dadagdag ba ang palasyo doon sa naging sagot na po ninyo, doon sa naging paratang po ng presidential sister na si Senator Amy Marcos kay doon sa ating first couple? Meron pa bang idadagdag ang palasyo po doon sa sagot ninyo kagabi? Wala na po, ako na lang magdadagdag. Trabaho ko namang mag-counter ng fake. Sige po, marami mo nagsasabi, baka pwede magkaroon tayo ng updated na drug test. Result ng ating presidente. Ano ba ang sagot ng Palasyo ng Malacanang po dyan? Hindi kailangan utusan ng Pangulo. Mm-hmm. Alam na natin kung ano bang nag-resulta nito. So hindi na okay na kailangan ng updated, ma'am? Kitang-kita niyo naman po sa itsura ng Pangulo. Kung paano mag-isip, paano magtrabaho, paano magkomando. Sino po ba yung nag-aasal addict ngayon? Sino po? Sino ba sa tingin niyo? Hindi naman nagme-melda ng Pangulo. Mm-hmm. Hindi naman nagmumura yung Pangulo. Hindi naman nagbabanta ng buhay ang Pangulo. Napaka-disente kung tignan. Every time na magsasalita, every time na magbibitaw ng kanya mga sinasabi, disente. So, sino ba ngayon na nag-aasal addict? Mm-hmm. Pero ma'am, ito ay, sabi nga ng iba, mabigat ito na dagok sa presidente considering na sabi nga nila politically, ang tama nito sa Pangulo ay yung tiwala. Baka po mabahiran ng duda ang Pangulo at mapakakapekto ito sa pangkalahatang pamumuno po niya. Kung kayong tatanungin, Yusek, paano po ninyo... Go ahead, ma'am. Yung sinabi ni Senator Amy, mapapahiran ng Pangulo at tiwala ng Pangulo. Matagal ng issue ang patungkol dito sa di umanong paggamit ng pinagbabawal na gamot. Maisog rally pa to first, maisog rally. Noon pa to, sinasabi pulburon. Naapektuhan ba ang Pangulo? Alam ng taong bayan kung sino sabi ng totoo. Si Senator Amy pa ba ang paniniwalaan ng taong bayan? Si Senator Amy pa ba na mukhang may agenda patungkol sa kanya mga kaalyado at kaibigan? Si Senator Amy pa ba na miyembro ng Team Itim? Ang dapat paniwalaan ng taong bayan? Tandaan natin, Joel and Weng, ang nagpaumpisa ng investigasyon na to para masugpo, mahinto, mawala ang korupsyon dito sa Pilipinas ay ang Pangulong Marcos Jr. na hindi sinimulan ng nakaraang administrasyon. So, bakit niyo papahintuin itong paninira ni Senator Amy at sino mang mga kaalyado nila? Ang paninirang ginagawa sa Pangulong Marcos Jr. para mawala sa pwesto, para mawala sa posisyon. Pag nawala ang Pangulo sa posisyon, ano mangyayari sa ginagawang pag-iimbestiga nito? Lalo-lalo na kung tatamaan ng kanilang mga kaalyado. O di ba mapapahinto? Pero Yusek, sa tingin po ninyo, ano yung motibo ni Senator Amy Marcos para gawin ito sa sarili po niyang kapatid? Matanggal sa pwesto. Ano pa ba? Para iangat ang kanyang ka-team itim. Yun lang naman yun eh. Sino po ba yung ka-team itim niya? Sino ba yung nasa campaign ads nila na team itim? Are you referring to the Vice President, ma'am? Kung sino man ang kasama niya sa team itim, yun na yun. Okay. Ma'am, ano lang, kung alam nyo lang po, no? Pero ano naging reaksyon ni Presidente nung nalaman na ginawa ito ng kanyang sariling kapatid? Ang paninira ni Senator Amy, hindi nakagulat-gulat. Pero para magsabi siya ng kasinungalingan ganyan, sa INC Peace Rally pa, yun ang medyo kagulat-gulat. Dahil hindi naman yan yung agenda ng INC sa ating pagkakaalam. Pinagbigyan siya ng INC members, ng liderato ng INC na magsalita dyan sa stage na ang pangunahing agenda ng INC ay pigilan or kalabanin ang katiwalian. So, hindi kaya nagulat ang INC sa pinagsasabi mismo ni Senator Amy? Baka pati INC nagulat sila eh. Di ba? Hindi naman, hindi sila naka-align sa kagustuhan ng INC na pigilan ang katiwalian. Ang ginagawa ni Senator Amy, pigilan ang kapatid. Hindi yan ang agenda ng INC sa ating pagkakaalam. Pero sa tingin niyo po, wala talaga alam ang INC dito? Doon sa kanyang sasabihin, bago pa siya, I'm sure meron itong baka naman nagkaroon ng briefing before sa mapagsalita. But sa tingin niyo ma'am talagang hindi ito alam ng INC?
Hindi ko po masasabi. Mm-mm. Tingin ko mas maganda po tanungin niyo yung INC dyan. Yes, ma'am. Kasi may script siyang dala eh. Exactly. So hindi That's ko the po point. alam kung alam ng INC yung babasahin niyang script. Hindi ko po alam yan. Mhm. So it's better po ang INC magsabi niyan. Okay. Ma'am, bilang abogado, may legal implication po ba ang ganitong klase ng paratang? Oo naman. Meron Wala bang na lose. hakbang? Meron bang hakbang Diba? na gagawin ng palasyo? Ito yan eh. If you are trying to sow hatred against the president, anong objective mo? Sa taong bayan, patanggal ang Pangulo sa pwesto? Mhm. Kahit anong paninira, kasi sinabi niya is para magmagalit ang taong bayan sa Pangulo. Mhm. Alam mo, isa to eh, pag isang parte to ng destabilization. Kahit sabihin natin hindi niya sinasabi na bumaba ka niya, yun pa rin ang objective niya. Kaya wag siyang magdrama. Mhm. Hindi kailangan ng drama sa politika. Trabaho. We have to work together. Ito ba'y hahayaan na lang ng palasyo? Trabaho niya eh. Mhm. Hahayaan na lang po ng palasyo po ito. Let us see. Mhm. Mhm. Let us Ma'am, see. sabi niyo nga kanina, libelous ito eh. At it's a form of destabilization ito. Yung tanong ni Joel, will the palace take this sitting down? Parang dahil kapatid naman ng presidente at paulit-ulit niya itong ginagawa sa presidente na binabati ko siya, hayaan na lang. Pero sabi ni Yusek Dumaan lang. we shall see. We shall see. Yun. O Yeah, pinag-aaralan po ba? Nasa Pangulo po ang pagpapasya niyan. Mhm. Wala po sa akin. Wala po. Mhm. Okay. Let us see. Sige ma'am, ito lang yung pagbibitiw po at mga kapalit po ng ng mga members na ng gabinete kagabi na nagbitiw si Executive Secretary Bersamin, si Secretary Amena, Amina, at Adrian Bersamin. yung Undersecretary po ng PLLO. Oo. Ah, Masusundan pa po ba ito? meron pa bang susunod na May nagbigay na ba ng ano ba to? Courtesy resignation ba yung binigay nila na tinanggap ni Presidente? Hindi po. Talaga pong nag-resign po sila at gusto po kasi nila kung ano man ang mangyayaring pag-iimbestiga, maging malaya po at hindi masabi na sila ay nasa position pa at nasa under the office of the President pa. Kaya minabuti po nila. Sila po mismo nagdesisyon. At hinayaan po ito ng Pangulo para po mapagbigyan din yung kagustuhan nila. Dahil baka sabihin, kung merong pag-iimbestiga, sasabihin, ay, nandiyan ka na naman sa posisyon, kayang-kaya mo yan. So yun po din yung ayaw nila na maibahid sa ating Pangulo. Kaya po, tinanggap na rin po ng Pangulo ang resignation. Para lang malinaw, ma'am, walang kumausap sa kanila na mag-resign, walang nag-pressure sa kanila at para masabihin na baka makakadagdag pa sa pabigat sa presidente. Kusang loob Wala ang po. kanilang pagbibitiw. Kusang loob po kasi may tiwala naman po ang Pangulo sa kanila. At ang hindi naman naniniwala ang Pangulo sa mga katakatang isip or rather katakatang kwento nitong si Saldico. So, pero yung si Secretary Mina na po saka si ES Lucas Bersamin ang nag-decide po. Kaya po, sige po, pagbigyan. At yung tiwala sa kanila ay hindi naman po nawawala. Kasunod po nito ay maiimbestigahan din yung dalawa. Hindi po natin alam. Kasi ano po bang pagbabasihan? Yung Opo. video? Yung maleta na may tag price? Depende na po yan sa ICI. Depende po. Kung gusto niya po magsampa ng kaso sa ICI, go ahead. Okay, Para pero magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. pero kung kusang loob na gawin ng ICI yung investigasyon dahil nabanggit sila, okay lang yan sa palasyo. Okay lang po. Wala naman pong pipigilan ng palasyo. Okay, At so free hand. tingin ko po ay handa naman po si Secretary Mina at saka si ES Lucas Bersamin pagdating po dyan. Opo. May susunod pa po ba? Na Wala pa po magbibitiw? tayong nadidinig. Wala pa po tayong nalalaman kung ano man po ang update patungkol. Kasi ang tingin, parang ano to ma'am, parang reminiscent ng nangyari before sa GMA administration na nagbitiw yung mga gabinete. Gusto lang natin i-disabuse yung isip ng mga nag-iisip na ganito na baka maulit yung ganon, Yusek Castro, na merong parang disgruntled yung mga member ng gabinete. So walang ganong kaso ngayon. Para lang linawin natin yan, Yusek. Okay. Kasi ang nagbitaw, ang voluntary nag-resign, ay idinadawit. Although tiwala ang Pangulo sa kanila, merong inisyu sa kanila. Sa panahon naman ni GMA, umalis lang dahil ang idinadawit ay yung Pangulo mismo. So para magkaiba, di ba? Iba yung sitwasyon. So dito, ang Pangulo, hindi naman siya nadadawit eh. Ang Pangulo pa po ang nagpa-imbestiga para mapahinto at
masugpo ang anomalya. So, naniniwala po tayo na yung mga kabinete na naniniwala sa Pangulo na dapat sugpuin ang korupsyon, nandiyan pa rin po ang kanilang tiwala. Sabi po ng Vice Presidente. Wala po tayo nakikitang pagbibitaw. Sabi po ni Vice Presidente na may nasa krisis daw si Presidente Marcos ngayon dahil nasasalang yung tiwala ng taong bayan kay Presidente. Anong tugon po ninyo doon? Dahil nandiyan yung kaliwat kanang issue ng corruption and the drug issue. Go ahead, ma'am. Nakakatawa siya. Bakit po? O, di ba? Ang dami-daming issue sa kanya about corruption. Ang dami-daming issue about ghost project, or rather ghost students, ghost food packs, ghost school materials nung panahon niya during the time na siya ay secretary ng DepEd. Hindi niya pa napapaliwanag yon. Unahin niya po muna sarili niya, linisin. Huwag magmalinis. Okay. Ma'am, yung tinatakbo ng investigasyon ng ICI at ng Office of the Ombudsman, sabi ho ni Ombudsman Boying, by December 15, Weng. Meron ng warrant of arrest. Meron ng warrant of arrest. Kontento ba si Presidente doon sa tinatakbo ng investigasyon ng ICI at ng Office of the Ombudsman? Hindi ba parang sinasabi yung ICI is another layer of justice na medyo nagiging dahilan para ma-telegraph po ng mga sasampahan po ng kaso yung maaaring kaharapin nilang mga kaso? Nung una, na gusto magpaimbestiga ng Pangulo, may ad hoc committee pa at that time, wala pa pong ICI, ang sigaw ng taong bayan, dapat independent commission, dapat independent sa Office of the President. Ngayong sinagawa ng Office of the President at hindi nakikialamang ang Presidente sa ginagawang trabaho ng ICI, ngayon nagrereklamo na naman sila, saan po ba dapat lumugar? Ang pag-iimbestiga po ngayon, 3 months pa lang, marami na po nagawa. Nagsampa na po ng kaso ang DPWH, nagrekomenda na ng pagsasampa ng kaso ang ICI. In just 3 months, may i-auction pa mga sasakyan sa November 20. Marami na na-freeze na assets. Marami nang natanggal sa trabaho. So, in 3 months, nagawa po yan sa ngayon. Natiis po natin yung 6 na taon na panahon ni dating Pangulong Duterte na walang naimbestigahan halos. Na walang man napanagot. May problema pa nga doon sa build. Maraming ghost projects. Inamin ito ni dating Pangulong Duterte noong 2020. Ano nangyari sa ghost projects na yan? Naimbestigahan po ba? May nagreklamo ba? May nagrally ba? Nadinig po ba natin si Senator Amy na tumulik sa dito? Ngayon, 3 months pa lang marami na nagawa. Nakaraan 6 years, wala. Saan pa po ba tayo? Okay. So, maniwala tayo sa Pangulo. Doon sa tono po ninyo, mukhang ang Presidente po ay kontento doon sa tinatakbo ho ng investigasyon. Ma'am. Kampante, oo. Salamat sa oras ninyo. Oo, sana hindi sana mapadalas ito, ma'am. Oo. Mapadalas. Actually, may meeting ako kanina. Kailangan ko lang talagang sorry, Mama. Salamat sa oras ninyo. Usually morning meeting talaga. Thank you, Mama. Ingat ka, ingat. Salamat. Next time po ulit. Thank you. Si Claire Castro, Palace Press Officer, Undersecretary, Presidential Communications Office, Weng.